Okay, guys. Yun, so, siguro, yun nga, sabi ni Boss Christian, a little introduction from me is I'm Boss Rod, so I'm a senior software engineer, also a lead in my current company, and my current company is actually a US base, and I'm working remotely. And for also a content creator, so I do love sharing my knowledge to everyone who really wants to learn programming. And yeah, I guess that's my simple introduction about me. All right, so can we start na ba? Pogi ni boss. Grabe naman to nung bolero ka ha, night, 'di ba? Bolero ka ha. Okay. Siguro tingin ko pwede na tayo mag-start since nakamit na si Boss Christian and merong mga difficulties sa internet. Okay, so we can start now. Alright, so for today's video, no, pag-usapan natin si TypeScript. So from scratch. So before that, no, wala pala akong salamin. So kailangan ko ng salamin, guys. Sorry. I'm gonna wear my glass para mas maging pogi mas hindi masyadong masakit sa mata yung monitor. So hindi naman malabo yung mata ko. I'm just, hanggat maaga gusto kong protektahan siya. Kung paano tayo magprotekta ng mga jowa natin, ganun. Okay. Before we start now, so si TypeScript is actually used for JavaScript. So ginagamit natin siya to enhance yung JavaScript. Not really enhance, but to have a type annotation yung JavaScript natin. Kasi pagka JavaScript lang, di ba? JavaScript lang is walang mga type. So we don't know ano yung nare-return, no? We don't know ano yung parameters and other stuff. But if you add TypeScript, magkakaroon niya ng mga types, magkakaroon niya ng mga definitions. So mas madali natin na madali natin malalaman kung ano yung nare-return ng isang function, anong klase itong, ano yung nare-return ng isang variable na to, ano to yung variable na to, ano yung mga values niya, types, and so on. So, doon ginagamit si TypeScript. And yeah, kanina nag-sermon lang ako. So, chat. Kakagawa ko lang ng video, guys. No? So, please support siguro. Okay. So, we can start now. I guess, ang una natin gagawin, siguro mag-open tayo ng VS Code, no? Or actually, terminal. Okay. So, lagay ko lang dito, no? And then, training. Okay. And they are CodeSync PH. CD CodeSync PH. Okay. So, move ko lang yan dito ulit. Sorry guys, I adjust ko yung size. Yan. Kita ba ng malinaw or zoom ko na lang? I think okay na to. Okay, gawa lang tayo ng actually hindi ko na kailangan maglagay ng TS config or something kasi hindi ko naman i-build, no. Ang pag-aaralan lang natin dito is yung pinaka basic fundamentals na kailangan nyo malaman kay TypeScript. Okay? So, lagay tayo index.ts. So, pagka TypeScript, yung file niya is .ts. Pagka JavaScript, ang file niya is .js. Okay, basa lang ako konti ng mukhang pinagchichismisan na ako dito sa chat eh. Okay. Okay, let's start. So ano yung una natin dapat malaman sa TypeScript? Sa TypeScript, there is a common types and also yung mga other types. So, I'm not sure if yun talaga yung mga tawag, no? Pero I just call it common types and other types. So, ano yung mga common types? So, common types, start tayo with common types. Common types, meron niyang string, string, number, and boolean. So, ayan yung three common types. Okay? Common types. So, ano naman yung mga other types? So, other types, any unknown, and then array, or sabihin natin ganito, array, and then
object. Okay? Pwede rin yung record pero mamaya na natin anuan yung record. So, ito yung mga other types, no? So, unahin muna natin yung common types. Paano to, Boss Rod, yung common types? So, for example, we're going to create a variable, no? So, let's call it name. Yan, meron din name, string, equals, John Doe. Okay. So, nakikita nyo dito, ibayin natin some name. Yan. So, makikita nyo dito, itong some name, nilagyan natin siya ng type na string. No? Parang dineclare natin type na string and then yung John Doe. So, meaning dapat itong variable na to, since ginawa natin siya ng colon string, pina-force natin na dapat yung value ng variable na to is dapat string. So, ganun si TypeScript. So, ngayon, pagka ginawa akong number yan, ano nakikita nyo? Magre-reklamo yan sa'yo, papagalitan kayo, sisermonan kayo. Type number is not assignable to type string. So, meaning, dineclare natin dito, hey, yung const or yung variable na some name, dapat ang type na value niyan is string. Since dineclare natin is 1, 2, 3, mag-error yan. Dapat string. So, kahit anong string. As long as it's string, hindi siya magre-reklamo. Okay? So, the same thing with some number. So, pagka nilagay natin yung number, 1, 2, 3, hindi siya magre-reklamo, no? Pero, pagka pinalitan natin ng string yan, magre-reklamo yan. Okay? Pag pinalitan natin ng boolean, magre-reklamo yan. Okay? Kasi, hindi naman type number si boolean na value. Okay? Ganun din, siyempre, palitan natin to, no? Si some boolean. So, boolean gusto natin. So, dapat boolean yan. True or false. Okay? Pagka nilagay mong 1, mag-error yan. Kasi number yung 1. Pagka ginawa mong string, mag-error din yan. Okay? So, magkakaroon ka ng mga linting error. Okay? So, ganun lang ka-basic, no? Okay. Pwede na natin lagay sa portfolio natin, no? TypeScript master. TypeScript expert. Kasi alam na natin. Pero, syempre, joke lang. Pero, yun yung no? Yun yung idea, guys, no? Alam na natin ngayon kung paano, ano yung basic na nangyayari or anong basic na gamit ng mga types or yung identifier ng common types. So, pasok naman tayo ngayon sa other types. So, si other types naman, so sabihin natin any naman tayo. Some, any. Parang some, any. And then, lalagay ko dito is ASD. Tapos, lalagay ko syempre any. So, ano yan, boss? So, yung any, yan yung ipinagbabawal na technique. Okay? Pagka naglagay kayo ng any, ibig sabihin lang yan, parang binalik nyo siya sa JavaScript. No? Sa JavaScript kasi, di ba, ganito lang sa JavaScript. So, kahit anong i-declare nyo dyan, di yan maglilinting error. Kasi nga, wala naman siya TypeScript na in-apply. So, ngayon, pagka ginawa nyo any, halos same lang. Okay? Kumbaga, nag-TypeScript pa kayo kung gagamit kayo ng any. So, that's as much as possible, you need to avoid this any. Okay? You need to avoid that. Okay? So, ngayon, yung any, ibig sabihin lang yan, pwedeng kahit ano yung value niyan. Pwedeng object, pwedeng array. So, hindi yan magre-reklamo. So, parang sinabi nyo lang, ignore. Parang ganun yung idea ng any. Ignore any types. Ano? So, any type checking. So, parang ganun siya. Okay? So, ngayon, punta tayo kay unknown. Some unknown. Si unknown naman, somehow ganun din siya. Pero parang ano siya eh. Ano ba? Paano ko ba siya explain? Somehow ganun din siya pero hindi siya ganun ka loosely katulad ni any. So si unknown, it's like hindi mo lang alam kung ano yung possible na maging types niya. So madalas possible ginagamit siya sa mga generics or something. Pero parang ano lang siya, parang anonymous lang siya. Pero dapat may type siya. Hindi ko alam kung na-explain ko maayos pero but the idea ng unknown is something na hindi mo pa na-declare pero dapat may type siya. Tama ba? Pero anyway, so parang ganun yung idea. So hindi sila totally magkaparehas ni type or ni any. Kasi I think alam ko na. Okay. So may try tayo, no? So gamit tayo siguro ng object. Okay. So ID 1 2 3. Titignan ko lang kung magra-run to. Some any that. Nakita nyo walang IntelliSense ha. So gawin natin to dito.
Ito, some unknown dot, wala din. Paano ba? So, ano kayo magandang example na pwede nating ibigay dito? Kasi unknown to, in explicit natin as unknown. Ganun din yun. Anyway, mamaya natin siya tatalakayin. Titignan ko kung makakahanap tayo ng magandang example for unknown and any. Pero the idea is, yung any and unknown, hindi siya totally the same thing. Okay? So, siguro, isipin nyo na lang muna, no? Si Boss Rod may utang sa amin sa unknown. Okay, ganun lang gawin natin. Para makalarga tayo. Okay? Ano naman yung array? So, si array, basically, there's two format on this, no? Pwede kayong gumamit ng array, ganyan, okay? So, yung types na array, meaning lang yan, pagka sinabi nyo dito is array, and then yung generic types, which is, may ganun siya, no? Ang tawag dyan is, yung gitna, ang tawag dyan generic type. So, meaning, kung ano yung declare mo dito, ayun yung i-apply niya sa kung anong in-apply mo dun sa type. So, parang idea niyan ganito. So, parang type, some array, no? Ang idea niyan, parang ginawa nyo ng ganito. So, parang t-arg. Sabi natin, t-arg. So, in t-arg, yan yung generic. Okay? And then, parang ginawa lang natin dyan is t-args, yan. Parang ganyan. Ganyan lang yung idea. So, parang kahit anong i-declare mo dito, kunyari, dineclare parang isipin nyo yung generic types para siyang parameter ng function, no? Parang pinasa ko dito is number. So, meaning, dapat array of number yan. Pagka pinasa ko dito is array of string, mag-error na ako dito kasi yung data nang nasa loob ng array ko is puro number. So, ganun yung idea ng generic. So, that's the basic idea of generic. Okay? Ganun siya nag-work. Okay, so tanggalin na natin. So, balik natin sa number. So, ganun yung idea ng array number. So, pwede rin yan gawing ganito, number array. So, it's the same thing. It's just that yung array na to is meron lang siyang generic helper, no? Para mas flexible siya. Unlike dito, kailangan mo siya i-ganito or basta kailangan mo siyang lagyan or yeah, parang same lang sila. So, basically, it's really up to you kung saan yung mas readable sa'yo. So, there's no best practice on this. Okay? So, it's really up to you if you want to use array or string array. Okay? So, it's up to you guys. Okay, so let's move on. So, the next thing is some object. Okay. So, in some object naman, ang meaning naman ng some object, syempre object. The word itself, it's an object. So, pagka pinalitan nyo yan ng string, syempre mag-error yan. Kasi nga, ang nire-require nito is an object. Okay? So, hindi siya mag-work. So, si ID na si object na may ID na 1, 2, 3, hindi siya mag-error kasi object siya. So, ganun yung idea ng object. Okay, so, we now have basic fundamentals ng typings. Okay? So, let's move on to the tuples. So, ano yung tuples, Boss Rod? Okay. Yung tuples naman, ano lang to? It's an array. Okay? So, for example, no? Gagawa ko ng type. Some tuple. Yung tuple meaning, ito yung ordered list ng array, no? So, kunyari, parang sinabi ko dito, dapat ang unang element is string, ang pangalawa, number, ang pangatlo, boolean. So, ang tawag dito is tuples. Okay? So, pagka gagamitin ko siya sa parang some tuple, gagawa ko ng variable and then lalagay ko lang yung explicitly declare ko lang yung type na some tuple. Kailangan ipa-follow niya yung order ng type sa array. Okay? String, number, boolean. String, number, boolean. Okay? Pagka nagkamali ka dyan, pagka sinabi natin 1, 2, 3, tapos dito yung string, tapos dyan yung boolean, makikita nyo, etong boolean dito, hindi nag-error, no? Kasi na-follow niya yung order. Pero itong dalawa, nag-error. Or nag-error. Kasi nga, hindi niya na-follow yung rule ng tuples. So, in tuples, it's like an ordered list ng array. Ng types ng array. Okay? Sa loob ng array na yun. So, ganun lang siya kadali. So, balik na natin.
So, ganyan si tuples. And then, ngayon, pag-uusapan naman natin yung difference. Not really difference, but different way of declaring the type. So, there is a type na tinatawag, which yung ginamit natin dito, no? And then, meron ding interface. Okay? So, ngayon, before tayo mag-start, inom na akong tubig, guys. Tubig break. Alright. So, dito, pag gagawa tayo ng types, there's two ways of doing it, no? Type, sabihin natin, meron tayong person, no? Or, sige, person muna tayo. Person, and then, yung person na type, meron niyang name and age. So, name is a string, and then age is a number. So, meaning, itong type person na to, object to, ayan o. Object siya na merong property key na name and may value na string dapat. Okay? So, paano mo to gagawin sa interface? So, yung equivalent niya sa interface is person. Lagay na lang natin I, no? Person. Para lang may identifier lang tayo. Pero, it doesn't matter kung anong gusto nyong format to name your types, no? There's no, like what I said, there's no best practice on this one. Okay? So, ngayon, person string, so kakopy lang natin yan, ayan ang equivalent niya. So, they are working the same output or the same thing. Okay? They are the same, basically. So, ngayon, kunyari, gagawa akong person 1. Tapos, nilagay ko dito person. Dapat, syempre, i-follow niya yung property key na name, and then age na key na age, and then value niya dapat is number, and then string yung value naman ng name. Okay? Tapos dito, pag gaganawa ko 1, 2, 3, syempre mag-error yung name. Kasi syempre, sabi dito, yung name, hindi yan number, string yan. Syunga ka ba? Parang ganon. Okay? So, dapat string yan. So, John Doe. Yan, para di siya magreklamo. Okay? And then ngayon, gawa tayo sa person 2. Person 2, gagamitin natin si I person. It's gonna be the same thing, no? Makikita nyo, hindi siya nag-error. Okay? Pero pag pinalitan natin boolean to, syempre mag-error yan. Okay? Same na same sila, no? So, may mga performance thing and stuff and so on. Pero, it's not really worth it to dive into it. But, basically, papakita ko sa inyo yung pinaka-difference or gamit ng dalawa, no? Kung how flexible si type and how flexible si interface. Okay. So, let's go with the type first. Okay? So, type tayo. So, gagawa na tayo ng mga something like reuse, or extend. And then, before that, so, ang gagawin na natin is pag-uusapan muna natin si type. Okay? Type muna tayo ngayon. Lagyan natin sa taas to si type. Ayan. So, type tayo muna. So, si type, basically, sobrang flexible niya in a sense na pwede kayong mag-declare ng type. Let's say, dito ko i-declare yung name. So, pwede kayong mag-declare ng type name of string. So, meaning, kahit one or single value, single entity, pwede nyong i-declare sa type. No? Age, number, and then ngayon, dito, pwede ko na sabihin name, and then age. Okay. Kita nyo yun? So, kumbaga si type, pwede siya mag-declare ng mga gantong klaseng type. Unlike kay interface, no, hindi nyo kayang gawin yon. So, parang, hindi kayo pwede mag-name. Hindi kayo pwede mag-name and then equals. Kasi si interface, laging object yan. Okay? Makikita nyo, lagi siyang object. So, yun yung pinaka-big difference ng dalawa, no? Dito, pwede kayo mag-declare ng kung ano-ano. So, pwede kayo mag-array dyan, array string, tapos kung ano-ano pang gusto nyong gawin. Okay? Ganon yung una nilang difference. And then ngayon, so, paano naman sila extend? So, ngayon, for example, gagawa tayo ng default, no? Or sabihin natin si person na yung default. And then, gagawa tayo ng admin, no? Yan. So, parang, magkakaroon dapat si admin, dapat meron siyang name, age, and then role, no? So, dapat ang role niya, sabihin natin, by the way, pwede nyong gawing types din yung mga actual values, no? Pagka sinabi kong role admin, it can be an actual types, okay? So, dapat yung role laging admin. So, parang ganon.
So ngayon, re-remove ko yan. So, gusto ko, Boss Rod, instead na ulitin ko to, no? Instead na ulitin ko to, gusto ko i-reuse ko lang yung person. So, paano mo gagawin yan sa types? So, para gawin nyo yan, ang kailangan nyo lang gawin, person, and, ayan na yun. Kumbaga, pagka nag-hover na tayo sa admin, or actually, lagay natin sa ano, no? Lagay natin sa variable, admin1. Yan. And then dito, pwede na tayo magsabi ng, makikita nyo na dito yung name. Ayan o. May intelligence na siya ng name. Age. Yan. May intelligence na siya ng age. And then, syempre, ng role. Okay? Ganun yung idea niya. Okay? So, parang, igay natin ganito muna as an admin, no? Dito natin pala tignan. Admin1 dot. Yan, makikita nyo, tatlo na yan. Di ba? So, meaning, pagka gusto nyo i-extend or i-reuse yung specific types to another types, kailangan nyo lang pagka-type yung gamit nyo is yung end, yung ampersand. Okay? So ngayon, paano naman yung Boss Rod dun sa ano? Sa iPerson. So gawa tayo. Interface iAdmin extends iPerson. So ganyan naman mag-extend and then lagyan natin yung role na admin sa my interface, no? So gawin natin cons admin2 equals iAdmin. Ngayon si admin2 dapat magkaroon na rin siya ng intelligence for the name, age, and role. So ganun lang yung idea and yung difference nung dalawa, okay? So are we clear? So types can handle single instance on types, but for the interface lagi siya naka-object. So yun yung difference. So mas flexible kung meron kayong mga maraming klaseng, kasi pwede kayong mga if else or something. So may mga ternary kasi yung mga pwede nyong gawin. So mas flexible si types in that sense. Okay? So ngayon punta na tayo sa enums. So sa enums, ano naman yan, Boss Rod? Yung enums is like an actual value, no? For example, dito sa enums na ginawa natin, enum, role, and then pwede kayo mag-declare ng key ng enum, and then yung value, parang key value pair lang siya, no? So, kunyari, nilagay ko dito, admin equals to admin. So, ang idea niyan is, ang idea, si admin role, no? Si admin role, pwede tayong maglagay ng role.admin. So, ano yung value nito, Boss Rod? Yung value na niyan is admin, yung actual text dito. Okay? So, hindi siya type. Si enum, hindi siya types. So, ano siya? Value siya. Okay? Pagka ginawa nyo role.admin, kung ano yung inequals nyo dyan, ay yun yung magiging value ng variable or kung saan nyo man dineclare yung enums. Okay? So, ganun yung enums. Ngayon, pwede yung enums na to, pwede nyo siyang gamitin as a role. Okay? As a types pala, sorry. As a type. So, meaning, yung tinatanggap ng variable na to is lahat lang ng value na nandito sa enums na to. So, ngayon, pag kunyari, naglagay ako nito. Yan, nakita nyo, mag-error siya. Kasi hindi naman siya type ng enum ng role. So, ang dapat maging value lang yan is role, either role.admin or role.user. Okay? So, hindi siya nagre-reklamo, di ba? Kasi nga, nandito yan si enums. Pero, pagka ibang value yan, wala. Mag-error yan. Okay? Ganun si enums. Ngayon, puntahan naman natin ang tinatawag na cons enums. Okay? Yung cons enums naman, mga boss, is an actual object, no? Hindi siya enum, no? Hindi siya enum kasi ito enum, di ba? Yung cons enum is an actual object or actual value na ginawa mong type. Okay? So, ano yung Boss Rod? Ano yung pinagsasabi mo? Hindi namin maintindihan. Hold on, guys. Relax. And let's do it. Okay? Cons, for example, gagawa ako ng object. Gagayahin lang natin to. For example lang, no? Gagawa tayo ng role. Okay? Roles. Sabihin natin roles na lang, no? Object. Ang ilalagay ko dyan, admin, and then admin din. No? And then dito, user din. So ngayon, ano yung cons enums? Ang cons enums, lalagyan nyo siya ng as const. Ano yan, Boss Rod? Ano na naman to? Ang hirap naman ng JavaScript.
Hindi naman siya mahirap, pero weird lang, no? So parang, ngayon, ang nangyari dito mga boss, nakikita nyo, yung roles, pagka nag-hover kayo, pwede na siyang maging types. Kumbaga, pagka tinanggal ko yan pagka nag-hover tayo dito, nakikita nyo dito, admin, user, string. So, hindi niya alam yung actual value. Okay? Pero pagka naglagay ka ng ascons, nag-hover ka dyan, may kita mo, ito yung key and then yung actual value. Okay? So, in this kind of implementation, no, pwede na kayong mag-create ng types from this actual value. Okay? So, for example, I want to get role keys. Diba? So, kailangan ko lang gawin yan, yung role key na yan, sabi natin role key na lang, no? Role key, gusto kong kunin to. So, paano ko kukunin yan? Ang gagawin nyo lang is key of and then type of roles. Type of lang pala. Teka lang tama ba? Tama bang ginagawa ko? Niloloko mo kami boss or hindi? So, parang kung gusto kong kunin to, kailangan ko ng roles key of key of dito. Key of type of key of roles. Wait lang. Tama ba ako ng ginagawa? Wait. Baka key of lang. Key of. Ba't hindi gumagana yung key of? Key of type of roles. Type of roles as const. Wait lang. Nasasabon ako. Wait lang guys. No, dapat may makuha ko. Kaya naman pala. Kasi hindi siya type. So parang, kaya hindi nakikita yung key of. Yan. Okay? So hindi kasi siya type. So ngayon, may kita nyo na dito, role key. So pagka nag-hover ako sa role key, ano nakikita nyo? No, ibayin natin to, no? Liitan natin. Para makita natin yung difference. Okay. So, role key, meaning makukuha ko yung key ng roles na yon. Okay? So, nakuha ko dito yung union ng admin and user kasi admin and user to. So, ngayon, kukunin ko naman yung T role value. Okay? Role value. So, gusto kong makuha yung value, yung admin na maliit at saka yung user na maliit. No? So, pwede ko nang gawin dyan is type of roles and then array, no? I mean, bracket and then yung role key. So in this sense, no, alam ko na ngayon kung ano yung mga actual value and then pwede ko na itong gamitin sa mga declaration ko. For example, gagawa ko ng admin or sabi natin role, no? Gagawa ko ng role. Ang gusto ko ditong gamitin, ang gusto ko i-declare dito is yung role value lang. Okay? Pagka role value, meaning dapat ang value na to is either admin or user. Okay? So, admin niya, may kita niya, may IntelliSense na, no? Admin na maliit or user. Kasi nga, role value yung nilagay ko dito. Okay? So, ngayon, pagka ginawa ko naman, admin tayo dito. Pagka ginawa ko is role key, no? Role key. Yan. Ang dapat na IntelliSense ko rito, mga boss, is yung key, which is yung capital A na admin and then capital U na user. So, that's the difference between the two. Okay? So, that's how you use const edam. So, marami pa tong way, no? So, kasi, eto object pa lang to, mga boss. Object pa lang yan. So, pwede nyo gamitin din yan sa array. Sa array mismo. Pagka array, hindi nyo na kailangan gumamit yan. For example, gagawa tayo ng const fruits. So, iba naman siya pagka sa array, no? Kasi ang array, magiging union na agad siya. So, nilagay ko dito is apple, mango, banana, mango, banana, orange. So, sabihin natin, no? Pagka nag-hover ako niya, may kita nyo, is array na siya. Array na merong apple, banana, and orange. Naka-ascons yan, syempre. So, ngayon, pagka kukunin ko yan, lagyan natin ito sa taas, no? Pagka kukunin ko yung value na yan, is type, and then, fruit equals, type of na lang, and then fruits, yung actual type, no? Fruit yung actual type, and then yung number. Why number? Kasi this is an array, no? So, para kunin mo yung isang fruits, di ba, ginagawa mo is ganito. Fruits, 0, no? Para makuha mo yung apple. Ganyan. Ganyan siya, di ba? So, ngayon,
Kaya nilagay natin number is kasi gusto natin kahit saan doon. Okay? Kaya nakikita nyo dyan, string, or, banana, or orange. Okay? So pagka ginamit ko itong types na to, dapat ang value niya is either apple, banana, and orange. So bakit dito sa role value, ang ginamit natin na role key is yung key na nakukuha natin dito. Kasi object siya. Imagine niyo pagka gagamitin niyo yung roles, 'di ba? Ang ginagamit niyo is admin, 'di ba? So pwede rin kasi ganito 'yan. So makikita niyo yung admin, 'di ba? Makukuha niyo yung admin using this. So you can just imagine yung ginawa natin dito, roles and roles key, ganun din siya, okay? Kaya makukuha natin yung value na admin and user. So that's the whole point of using cons enums, okay? So pwede niyo siyang gawing actual types, yung actual value nyo. Okay? Very useful yan. Okay, so cons enums or goods. So union types, actually union types na pag-usapan na natin, no? Kanina nakikita nyo, yung union types, ayan yan. Dito pala. Yan, ayan ang tinatawag na union types. Okay? Ito, union types din yan. Yan, lahat yan nagiging union types sa ginawa natin. Kasi ano ba yun, boss? Rod, ano ba yung union types na yan? Ang union types lang, boss, ganito lang. So, kunyari, gusto ko ng jowa types, di ba? Parang jowa types mo. So, meron kang possible, pwede maging X, di ba? Magiging current. Yan. Tapos, meron dito kabit. Yan. So, ganyan. So, yun siya. So, dapat itong jowa type mo, pwede siya maging X, pwede siya maging current, pwede siya maging kabit. Other than that, dapat hindi siya pwede. No? Okay, ganun siya. Sorry guys. Okay, so ganun lang yung idea ng union types, guys, ha. Gumagamit lang siya ng or. Ganun lang ginagamit ni types. Okay? Sige, tanggalin ko na yung jowa types. Sorry guys. Di ba? Huling-huli ko kayo eh. Basta pag mga kalokohan, nang-active nyo eh. Dapat pala talaga, puro kalokohan na lang tinuturo ko sa inyo eh, no? Okay. So, malinaw na yung types, no? Gawa tayong magandang example, syempre. Sum union. Yung sum union, pwede siya maging string, pwede siya maging number, pwede siya maging boolean, and other stuff. So, ganun lang yung idea ng sum union. Kasi ginagamit din siya sa mga, for example, sa mga permission, no? So, permission role or sabi natin, permission sabihin natin. Pwede kasi siya maging super admin, di ba? Super admin or user or admin. So, ginagamit siya kasi sa mga ganong idea. Okay? So, pero sa mga kabit-kabit, no? No, guys, no? Ingat, no? Okay, magkakabit. Kailangan loyal lang tayo. Be like Boss Rod. Loyal lang tayo. Stick to one, guys. Stick to one. Okay? Alright. So, ngayon, tapos na tayo sa may union. Pwede tayong pumunta sa casting. So, ano yung casting, Boss Rod? Ba't may casting? Alam ko na imagine yung casting, no? Pero hindi yun yung topic natin. Casting sa TypeScript. Okay? So, ang ginagawa ng TypeScript. Anong ginagawa ng TypeScript natin? So, parang ginagawa ng casting, ino-override niya yung types. Okay? So, parang some casting. Okay? So, meron ako ditong, sabi natin, lalagay ko dito is 1, 2, 3. So, pwede ko siyang gawing as number. Okay? Pero kailangan ko muna siyang lagyan. Kailangan ko siyang i-override, no? So, ganyan yung idea ng casting. So, parang tinuturuan mo yung sarili mo para mag-override, no? Para mag-override ng mga values, no? So, ito, I mean, hindi siya magandang gawin, pero meron talagang mga use case na mapipilitan ka talagang gawin yon, magka-casting ka na lang, no? Pero ganun lang siya. Ang gagawin lang niya ng casting is tinatry niyang i-override yung actual value. So, pagka walang value to, no? Pagka walang value, kahit hindi na kayo mag-as unknown. Pero dito kasi, since may value, no? Ang ginawa natin, in-override muna natin yung value nito or yung type ng value na to unknown, and then in-override natin siya to number. Kaya pagka nag-ano ako dito, nag-hover ako dito, yung sum casting, even yung value niya is string, number pa rin siya. Okay? So, ganun lang ginagawa ni casting. So, it's more on overriding ng types. Alright?
Oy, 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 sa mga jowa-jowa, casting na yan, ha? Mais kayo, guys. Okay. So, let's go with functions. Okay, function. Tingnan nyo, buhay na buhay kayo. Ang bilis nyo mag-type dito. Sino ba yung mga nagta-type dyan, oh? Ang dadaldal ng mga estudyante natin ngayon. Nangunguna pa si Purtim, oh. Ay, talaga. Okay, sa function. Gawa na tayo sa function. Okay? Sa function naman, no? Pwede kayong mag-declare, no? Pwede kayong mag-declare ng mga parameter types nyo. Okay? So, kunyari, magla-declare ako dito. Name. Anong gusto kong type ng name ko? First parameter, string. So, anong gusto kong type ng second parameter ko? Gusto ko number. Okay? So, ganyan lang yung declaration niya. And then, either mag-return kayo or mag-console log kayo, it doesn't really matter. So, it depends on you. So, gagawin ko lang dito, magre-return ako ng string with the name, kung ano yung pinasa ko, and then age, blah, blah, blah. Okay? Ngayon, pagka ginamit ko na yung sum function, pagka pinasa ko dito is number, mag-error yan. Okay? Pagka pinasa ko dito is number ulit, hindi yan mag-error kasi yung second parameter ko is number, which is fine. Okay? Pero dito mag-error yan. Pero pagka ginawa ko, Roderick. Okay? Pagka nag-hover ako niyan, mga boss, makikita nyo dito, yung name, string, age, number, makikita nyo yung types, no? So, dito pa lang, kunyari, naka-abstract to, no? Hindi nyo na kailangan puntahan yung mismong ano na to. Kunyari, naka-abstract yan, nakapunta sa ibang file yan. Hindi nyo na kailangan puntahan yung pinaka-file na to, okay? Kasi pagka nag-hover kayo, makikita nyo na, yung first parameter niya string, yung second parameter number, yung dire-return niya string. So, we already have the documentation ng function na yun, no? So, alam na natin kung paano siya gumagana. So, that's how easy to use TypeScript, no? Okay. So, ngayon, pupunta na tayo sa utility types. Okay. Yan. Ano yung utility types? Meralco ba yan, Boss Rod? Water bills ba yan? No. No, it's not. Okay. Utility types, ginagamit siya more on helper function. Okay. Parang helper, di ba may mga tinatawag tayong mga utils, no? Helper function types or something, no? So, dito naman sa TypeScript, meron tinatawag na utility types or tinatawag na helper types na pwede nyo gamitin to reuse some functionality na paulit-ulit or repetitive task. Okay? Di pa kami nakakaget. Kasi pa jowa-jowa type pa to si Boss Rod eh. Bala kayo dyan, jowa type, tapos casting. Ang dudumi nyo, guys. Ang dudumi nyo. Okay? So, ngayon, punta tayo sa utility types. Okay? Utility types muna tayo, guys. Focus sa learning. Okay? Focus sa learning. So, first, let's go with record. Okay? Record. So, record, napaka-basic lang ng record. So, record is an object. No? An object, pero, yung object na to, magde-declare ka kung ano yung type ng key. So, first argument or first generic is key. Okay? The second argument or the second generic is the value ng object. Okay? So, since dineclare natin dito as string, key string, value string. So, meaning, pagka gumawa ko ng sum record, and then dineclare ko sa sum record, no? Dapat, yung key natin is string, yung value natin is string. So, ganun siya nag-work. So, parang, gagawin ko dito is name, Boss Rod, and then, age 1, 2, 3. Okay? So, makikita nyo, hindi siya nagre-reklamo. Kasi nga, ginawa nating object dito is record. So, pagka ginawa natin number yan, magre-reklamo siya. Kasi nga, sinabi natin dito, hoy! String dapat ng value, hindi number. Okay? So, ganun siya. So, paano naman pagka ginawa ko tong number? Siyempre, ang mangyayari na dyan, mga boss, dapat yung value na nyan is number. Hindi na pwede yung string, no? Paano, Boss Rod? Gusto ko dalawa. Doon napapasok yung union, no? Kaya tinuturo natin yung union. So, pwede mo kasi sabihin dyan, yung value, pwede siyang either number or string. So, ngayon, okay na siya. So, ganun ginagamit si record. Okay? So, pwede kayong magpasa dito ng types. For example, gusto nyo gawing user yan, no? Pwede yan. So, it's really up to you. It's really depends on the scenario.
Okay, so that's the record. That's how you do the record thing. Okay? Pero ang problem ng record is wala siyang IntelliSense, no? Ala, Boss Rod, walang IntelliSense. Weak. So, paano natin siya malalagyan ng IntelliSense? That's where the satisfy, no? Boss Rod, sobrang daming yung tinuturo. Pero, recorded naman to, no? Pwede niyong balikan. So, please bear with me, no? Itong satisfy, ang ginawa natin dito is explicit, no? So, yung pala yung kailangan nating pag-usapan din pala. Yung explicit and then yung implicit, no? Yung explicit meaning pino-force mo siya. So parang dineclare mo na dito, okay? Na hoy, itong sum record na to dapat ang types niya is always sum record, no? Paano naman sinasabi yung implicit? So remember, this is explicit, no? Pino-force mo siya. Pagka sinabing implicit, meaning hinahayaan mo si TypeScript magbasa kung ano yung types ng value na yon. Okay, pagka niremove ko yan, meaning yung magiging types na ng sum record is implicit. So meaning magbe-base siya sa types ng value. So pagka nag-hover ako dito, ang data niya or ang types niya pa rin is name, string, age, number. So kung papalitan ko tong string, pagka hinover ko yan, magiging string na yung age. Okay? So that's the implicit. So nagbe-base siya dun sa actual value ng variable mo or ng function or ng return mo or something. And then, pagka nag-dot ka na dyan, meron ka na IntelliSense. Diba? Pero Boss Rod, paano kung gusto kong gamitin tong types na to? No? Gusto ko siyang gamitin. So, dito na pumapasok si satisfy. Okay? Kasi, di ba, kanina, remember, pagka naglagay tayong as, no? Yan. Parang in-override mo, di ba? In-override mo siya. Pero, the problem with that is wala ka pa ring IntelliSense, no? Wala kang IntelliSense. Even explicit mo yan, wala kang IntelliSense, no? Wala kang IntelliSense. Kasi nga, record yung ginagamit mo eh. Pagka record yung ginagamit mo, wala kang IntelliSense. But, this is the secret, guys, no? Pagka ginamitan nyo yan satisfies, and then, pinasa nyo dito yung sum record, this means lang, no? Na kung ano yung sum record, dapat masatisfy niya tong record string and so on na to. And then, yung benefit ng using ng satisfy is magkakaroon ka na ngayon ng IntelliSense magic, di ba? Magic. Okay? So, ganun yung idea, no? So, if you are using record string and so on, and then you wanted to make sure na yung object nyo to have an IntelliSense, that's where you use satisfies. Okay? Hindi nyo dapat i-use yung as or yung explicit or something. Okay? So, I think that's clear. I hope so, no? So, ngayon, pupunta na tayo sa, medyo napahaba yung record, no? Punta na tayo sa partial. So, ano naman ginagawa ng partial? Ginagawa ng partial is, ginagawa niyang optional yung mga types mo. So, for example, dito, some partial, no? Ano nakikita nyo dito? Yung iPerson natin talaga, asan si iPerson? Si iPerson natin required, no? So, meaning pag hindi kayo naglalagay ng mga question mark dyan, mga boss, meaning dapat required yung name, age, and so on, no? Kasi pag, for example lang, no? Nilagyan natin yung question mark to. Pagka na-remove ko na tong Jando, hindi na yung magre-reklamo sa akin. Kasi nga, sinabi ko dito, hoy, optional lang dapat si name. Pero pagka itinanggal ko yung question mark, meaning, hey, required si name. Kasi hindi naman siya optional, no? Kaya mag-error na siya. So, kailangan mong ibalik si name Jando. Okay? So, I guess we're clear. So, ngayon, pagka sinabing partial, meaning, gagawin lang natin lahat optional, no? Ganun lang yung idea ng partial, no? Ipapasa nyo lang dito yung types na gusto nyong gawing optional lahat. Okay? Ganun lang si partial. Very basic, guys. And then ngayon, paano naman si required? Sa required naman, so dito yung sum partial, di ba? We know yung sum partial is undefined na, no? Ayan yung type niya. So ngayon, gusto ko gawin siya ulit, ibalik siya, no? I-required, no? Ngayon, pagka nag-hover ako dito, makikita nyo, wala na yung question mark. Okay? So, parang in-override niya na. Okay? Sabi niya, okay, mali itong ginawa mo, no? Override natin yan. Dapat required yan lahat. So, ganun si required. So, punta naman natin si omit. So, si omit naman, para kang mamimili kung sino yung gusto mong tanggalin dun sa types mo. So, sa iPerson, we have, where's iPerson? iPerson, we have name and age, di ba?
So ngayon, pagka sinabing omit, meaning, okay, sa iPerson, alisin mo yung property na age. Pagka nag-hover ako dito, name na lang yung natitira. Okay, ganun lang si omit. And then ngayon, punta tayo kay exclude. Ano naman si exclude? Okay? Si exclude naman, ang ginagawa niya is, tinatanggal niya naman yung specific, exclude. Nakakalimutan ko si exclude. Si exclude, wait guys, dito na natin gagamitin si exclude, si Google. Exclude TypeScript. Kailangan ko lang i-review guys. Await, promise, no, I want to go to exclude. May exclude yan guys, may exclude. Okay, so ginagamit siya sa union. Okay. So sa exclude, ginagamit naman siya sa union. For example, gagawa tayo dito ng types, wag na tayo mag-Java type kasi nagiging hyper yung ano natin yung mga ano natin dito mga viewers Gawa na tayo parang programming language yan. Programming language. Yan. Gawa tayo ng JavaScript, TypeScript, Java, and C# and so on. So sa exclude, ginagamit naman siya pantanggal naman ng specific types sa union. Okay? So kunyari gusto kong tanggalin si TypeScript. Okay? TypeScript. Yan. So pagka nag-hover ako dito, makikita nyo, ang available na lang si JavaScript, si Python, Java, and then C#. Nawala na si TypeScript. Okay? Ganun lang si exclude, no? Ganun lang si exclude. Alright. So next natin is, ano na ba? Exclude pick. Kailangan natin pick din, syempre. So tapos na tayo sa pag-remove, no? So ano naman yung pick, Boss Rod? Yung pick naman, kabaliktaran naman, not really kabaliktaran ni omit, no? Pero parang somehow omit siya, pero instead na i-remove mo yung property, i-choose mo yung property, okay? So meaning, some pick, ang pinik ko dito is age, no? I mean name. Kaya name lang yung malalagay niya. Pagka ang pinik ko naman is age, no? Ang malalagay niya dyan is yung age lang na property. So ganun naman yung pick. So pwede kang mag-ano yan pwede kayong mag-union guys. Pwede nyo ilagay yung name, okay? So meaning, dalawa na yung pinik nyo. So kung marami pa yung property sa loob ng object, pwede kayong mamili kung anong gusto nyong kunin, okay? Or pwede kayong mag-remove na lang ng specific properties kung mas makonti yung pag-remove, okay? Okay, so that's the pick. Read only. So read only is actually yung parang ASCONs na ginawa natin, okay? Yung ASCONs, makikita nyo, di ba, lagi may read only yon. So, punta natin yung ASCONs. ASCONs, where are you? ASCONs. Where's the ASCONs, guys? At the top? Binura ko ba yung ASCONs? Ito na pala. Sorry. Yan, pag ASCONs, di ba, nagiging read only, blah, blah, blah. So, meaning, hindi na changeable yung types na to. Okay? So, kaya read only na lang siya. Ganun lang si read only. So, read only and then yung types na gusto nyo gawing read only. So, para lang siyang partial kanina, pero read only naman yung functionality niya. So, I think the last... No, may last two pa tayo, tinatawag na return type. Whoa! What is the return type? So, return type is ginagamit siya more on to reuse kung ano yung nire-return ng function. But before that, we need to drink water. Alright. So, some function 2, or sabihin natin, siguro person, get person, no? Get person. Gawa tayo ng parang scenario na madalas na ginagawa. So, gagawa ko dito, return, meron niyang, sabihin natin, ID of number, sabihin natin 1. Okay, then name John Doe, age of 23. Okay, so ito yung get person natin, no? Pagka nag-hover tayo niyan, well, makikita pa rin natin yung ID name, age, and name and age, no? Nakikita pa rin natin. So ngayon, gagawa ko ng A is equal to get person. Okay? So person. Current person. Okay. So pagka nag-hover ako dito, may kita ko yung ano, di ba? May kita ko yung value. Itong current person na to, maano niya na yan.
makikita niya na yung age or may karoon na intelligence siya na age number kasi ang nire-return na function na to is ID, name, age. Ganun yung ginagawa niya. So ngayon, paano boss Rod? Gusto ko lang gumawa ng type, no? Parang kumbaga sasabihin ko dito, type, sabihin natin, person, get person type, no? So get person type, pwede na kayong gumawa ng return type and then type of get person. So ano ginagawa niyan? Ginagawa lang niyan is makukuha nyo na kung ano yung nare-return na type ng function. So ganun yung gamit ng return type. Okay? Ginagamit siya sa mga ganyan. So ngayon, lastly is merong tinatawag na awaited. Yung awaited is ginagamit naman siya for promise. Okay? Mga promise function. So for example, I wanted to do this again, no? Pero, sige na, sabihin na lang natin fetch person, no? And then async yan, for example lang, no? And then parang new promise return, no? Sorry. Return new promise and then kunin ko lang to and then gagawin ko is resolve, no? And then, re-resolve ko na siya. Resolve. Okay. So, pagka nag-promise ako, hindi niya alam yung nire-return. Hindi niya alam nire-return. Kasi sa resolve. Sabihin na lang natin dito, nalagay natin is, hindi niya alam yung nire-return. Return new promise. Unknown promise. Pwede ba natin lagayan dito? Cons data. For example lang, no, kailangan kong mabigyan din kayo ng idea sa ganito. Kasi useful to pagka ng mga nagba-backend na kayo or frontend or something. Type of. Okay. And then data. Meron na ba? Yan. Okay. Ngayon, anong ginawa ko to? So, don't mind this, guys. Ang idea lang nito is, gumawa tayo ng async function or promise na function. No? Gumawa tayo niyan na ang nire-return niya is an object na may ID name. So, ngayon, Boss Rod, gusto kong kunin yung i-return na to. So, hindi nyo pwedeng gawin to, yung ginawa natin dito, di ba? Parang sabihin natin to, fetch na to. Hindi nyo pwedeng gawin niya ng ganyan lang. Okay? Kasi, ang mangyayari niyan, ang mare-return niya is promise. Okay? So, ngayon, pagka ginawa nyo is cons, current fetch person. Sabihin natin, nag-await ka dyan, no? Pagka may kita, huwag tayo mag-await, no? May kita nyo dyan, or actually, no? Pala ako nagaganyan, as fetch person. Yan. Pagka nag-over kayo dyan, may kita nyo, yung current fetch person, naka-promise siya. Okay? Hindi nyo agad makukuha yung value niya. So, pagka naglagay tayo nito, may kita nyo dyan, wala yung mga name, blah, 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 no? Kasi, kailangan yung gamitan niya ng awaited. So, meaning, we're assuming na inawait natin yung fetch person na to, and then dapat yung awaited version ng function na yon, makukuha mo na dapat yung return. So, kaya ito, makikita nyo dito, return na yung return value na makukuha niya. Kaya pagka ginamit nyo yan, meron ka ng tatlong intelligence nung property na yon. Okay? So, I guess that's it. So, the last thing, no, bibigyan ko kayong generic types, which, generics na bigay ko na kanina, no? So, sa type na generic, pwede kayong gumawa ng some generic, no? Isipin nyo yung generic, it's like a parameter nung types nyo, no? So, kunyari, gusto ko some string, no? Some string, sabihin ko dito is an object, okay? An object with ID number 1, 2, 3. So, ngayon, meron kang generic, no? So, pag gagamitin yan, pwede kayong magpasa dito. Gawin nyo tong object, okay? So, ngayon, hindi na siya magre-reklamo kasi ang sinabi niya dito, okay, yung ibabato kong parameter dito sa type na to, yun yung magiging type niya, okay? So, ganun yung idea niya. So, pagka nagbato ko dito, okay, gusto ko number yan. Kasi yan yung generic type ko, no? So, dapat ang value mo dyan is number. Kasi binato nyo siya dito. So, pwede nyo gawin, pwede nyo pang gawin yan, pwede nyo palawakin. Sabihin natin, data
T. So parang gawin na natin to T data. So T data, it doesn't matter kung anong gusto nyong name dito, pero I usually do this kasi ayoko yung T, I, P, yung mga ano lang, yung mga single letters lang. Gusto ko yung may idea siya na yes, generic type siya, pero anong generic type siya? Data, sabihin natin. Okay. So ngayon, pagka ipapasok ko dito is, since mapupunta siya sa data, no? Since mapupunta siya sa data, ang idea niyan is, dapat magkaroon ka ng data na may number. Okay? So ngayon, ayun na yung generic mo. Paano pagka ginawa akong string? Dapat data ng ang generic type niya or ang type niya dapat string. So dapat ganito para di siya magreklamo. Okay, that's the whole point of using generic. So it's very useful if you want to have some gymnastic typing, okay? So ginagamit siya pagka may mga complex types kayo. Overall, I believe that's everything that you need to know on the TypeScript, and then practice every day kasi yun lang yung makakatulong sa inyo para mas maging expert at mas maging familiar sa kung ano man yung gamit ni TypeScript, no? And then after that, practice every day. Pwede nyo nalagay sa portfolio nyo, expert, TypeScript expert, something like that. Pero it's up to you, no? So, yeah, that's it, guys. Thank you.